Praise. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa bawat isa-isang mapagpalang hapon po sa lahat ng naririto. And good morning po sa lahat ng mga nasa Zoom, na nasa ibang bansa po, at sa ating mga kapulisan na kasama po natin ngayon sa Zoom. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Yan. Napakabuti po ng Panginoon at tayong lahat ay narito, binigyan ng kalakasan at pagkakataon ng Diyos upang patuloy na sama-samang purihin at dakilain ang pangalan po ng ating Panginoon. Kamusta po kayong lahat? Yan, praise God. Mukhang buhay na buhay po ang hapon natin at punong-puno po talaga ng kasiglahan. Praise God. Dahil alam ko po na lahat tayo ay excited para sa gawain ng Panginoon at sasabihin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Lagi niyo pong tatandaan kung saan merong 2 o 3 nagkatipon para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay narito siya sa ating kalagitnaan. Kaya excited po tayong lahat dahil higit po tayo sa 3, higit po tayo sa 2, kaya ang ating pong Panginoon ay narito sa hapong ito. Amen po ba? Amen. So sige po, kung tayo po ay talagang ready na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, okay, so pakisabi nga muna sa ating katabi, ayan, sabihin mo, masayang-masaya ako dahil nandyan ka. Yan, sobrang saya po talaga. Alam niyo po ba, abot na abot po dito yung ngiti ninyo, tsaka yung sobrang saya niyo po ngayong hapong ito. Abot na abot po dito. Okay, so manalangin po muna tayo at hingin po natin ang malayang pagsama ng kanyang kapangyarihan at banal na Espiritu. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. O dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa hapong ito. Salamat dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami naririto. Lord, nais naming marinig ang tinig mo. Nais naming maranasan ang kapangyarihan mo. Ikaw ang hari ng langit. Ikaw ang hari ng mundo. Ikaw ang hari, Panginoon, ng aming pong buhay. Kaya lahat ng papuri sa iyo lamang po ibibigay. Sa hapong ito, patuloy na saliksikin mo ang laman ng aming mga puso. Alisin mo po, O Diyos, ang lahat ng pwedeng maging balakid upang hindi po namin malayang marinig ang mga salita mo. Sa pangalan ni Jesus, magbukas ka ng mata, magbukas ka ng tenga at malaya lamang po, O God, na ang kapangyarihan mo ang patuloy na makita sa aming kalagitnaan. Jesus, we acknowledge that being apart from you, we are nothing, and we welcome your holy presence, your Holy Spirit, Panginoon, na siyang magsasalita sa hapong ito. Salamat po, purihin ka. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin yung pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Sino po rito tumira sa probinsya? Yan. So, si Jade, nakatira ka sa farm? Lumaki ka sa farm? Okay. Si Jade lang ba ang lumaki sa farm? Si ate, din? Your Honor? Si ate. Pia, ayan. So, kung bakit ko po natanong kung sino po rito ang mga lumaki sa farm, nung grade 3 po kasi ako, kinuha po ako ng auntie ko na tumira sa Nueva Ecija. Kasi wala po siyang anak at gustong-gusto niya pong akong ampunin. At doon po sa Nueva Ecija, 1 taon po ako nag-aral doon, grade 3 po ako. Sa likod po ng bahay ng isa kong auntie, ay meron pong taniman ng mais, ng tubo. Ayan. So kanina tinanong ko po kung sino ang nakakaalam ng tubo. Baka ang alam nyo na po ngayon ay tubo na dinadaanan ng tubig. Pero yung tubo, sabi nga yung sugar cane. Ito yung mahaba na kung saan pag binalatan mo, pag nginat-ngat mo, matamis. Yun yung pinanggagalingan ng asukal. So meron po silang taniman sa likod ng bahay nila ng tubo, mais, at sa isang bahay naman po ng tita ko, sa likod ng bahay nila, may taniman naman po ng talong at saka ng mga kamatis. So nung grade 3 po ako, palagi po akong sinasama ng pinsan ko. Grade 3 ako, grade 5 siya, tinatawag niya ako. Sabi niya, tara na, punta na tayo sa bukid. So pag pumupunta po kami sa bukid, hindi po ako nakatakong.
Okay? Hindi po ako nakadangling ng earring. Kung ano po yung suot namin, kasi kailangan nga, nakapaa ka pa eh. Pumupunta po kami doon kasi talagang lumalakad po kami sa putikan. Kasi ganun po yun. Katabi po ng maisan, ng tubuhan, meron din pong palayan. Kaya yung dinadaanan po namin talagang kapag umuulan, ay maputik na maputik. At ang sarap po sa paa, di ba? Kapag nakapaa ka sa putikan, ang lamig-lamig sa paa, ang sarap-sarap. Grade 3 pa lang ako, pag-apa ko sa putik, lumulubog yung paa mo, tapos habang lumalakad ka, pakapal ng pakapal yung nasa paa mo. Tama? So, yun po yung trabaho namin. Sabi ng pinsan ko, samahan mo ako. Dalhin natin tong mga pagkain, merienda ng mga nagtatanim. So, yun po yung naging trabaho ko. Tagapagdala ng pagkain ng mga nagtatanim ng mais, ng talong, ng kamatis. At alam niyo po ba, sa loob ng isang taon na nandun ako sa probinsya, naabutan ko din po, hindi lang yung pagtatanim nila, kundi pati yung pag-aani. Ayan, so sobrang saya kapag anihan na. Nakita mo yung mga mais, sobrang dami na. Tapos yung tubo, talagang kinukuha nila. Pero hindi po ako nakakapag-ani ng tubo kasi kailangan ng itak yun. Di ba? Pero hindi ako taga-ani, pero taga-kain ako habang nandun po kami sa bukid. Ang nakakayanan ko lang pong anihin, yung mga kamatis. Kasi may dala-dala po kaming malalaking mga basket. Tapos mababa lang naman po yun. Yun ang kinukuha po namin na bunga, talong, mais. So sobrang sarap po talaga kapag kasama ka sa anihan. Yan. So yung ibang bata kasi dito, siguro hindi nyo na na-experience mag-ani. Baka sa cellphone na lang kayo sa Farmville, di ba? Nag-aani. Pero yung natural na nag-aani ka, sobrang sarap po nun sa pakiramdam. So, bakit ko po ito nakwento? Kasi ito yung ating topic ngayong hapong ito, get ready for the harvest. Yan. So, dapat po maging ready tayo o maging handa tayo sa anihan. Kasi meron pong magaganap na anihan. Katatapos lang po ng ating Mission Week, katatapos lang po ng series natin na on mission, di po ba? Mission Hearted. At alam niyo po, nung 1 week din, na sumama kami ni Pastor Jim sa ating mga kaibigan na mga misyonero galing ng Germany at nilibot po natin yung 7 simbahan. Alam niyo po, marami po kaming natutunan patungkol sa buhay nila. Kung paano talaga napakalalakas ng kanilang mga pisikal na katawan. Imagine niyo po, ang aming pong punta sa mga simbahan, umaga, ibang simbahan, hapon, panibagong simbahan ulit. Tapos matutulog po kami ng 1:00 ng madaling araw. Tapos gigising po kami ng 5:00 ng umaga, buong maghapon na naman po yun sa misyon. So, dumadating po talaga sa punto na parang nakakaramdam ako ng pagod. But kapag tinitingnan po namin yung mga German missionaries, walang-wala po kayong maaninag sa mukha nila na parang napapagod sila. Minsan nga sinasabi ko pa nga sa kanila, kunwari sabihin ko, come on, sit down. Sasabihin ko, sana maupo ka para tatabihan ko siya at makaupo ako. Pero tumatanggi po sila. Sasabihin nila, no. Di ba? Tatayo lang ako. Sasabihin nila, talagang magtatrabaho po sila. So nakita ko po sa kanila doon na sa pagmimisyon, napakalakas ng kanilang pangatawan. Tingnan nga po natin yung katabi natin. Malakas ba ang katawan niyan? No, malakas kumain. Di ba? Kailangan pala meron kang malakas na pangatawan kapag ikaw ay nagtatanim, kapag ikaw ay nagmimisyon. So, umabot po yun ng 1 buong linggo, talagang sabi ng mga ka-churchmate, ilang ka-churchmate sa Bagong Silang, sabi niya, Pastora, yung mukha mo talagang kamukha mo na si Gardo Versosa. Hagardo na, nakita kami ng Sabado. Pero yung mga missionaries, yung mga taga-Germany, talagang fresh na fresh pa po yung mukha nila. Hindi ko alam kung anong kinakain nila, pero pare-pareho lang naman kami ng kinakain nung buong 1 linggo na yon. Pero walang aninag ng pagkapagod, sobrang lakas po talaga nila. So kailangan malakas po talaga tayo. So ang tanong ko po ngayon, ready ba tayo sa pagmimisyon? Wow, mukhang ready talaga. Nakataas pa yung paa. Okay lang yan. Enjoy mo lang, no po? So sige po, kung ready na tayo, basahin natin yung Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Sabi pong ganon sa Matthew 9:35 to 38, and Jesus went throughout all the cities and villages,
teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Ayan. So, titingnan po muna natin itong Matthew, yung Mark, Luke, and John, na kung saan, hindi ko na po pinalagay dyan sa ating pong PowerPoint, but balikan lang po natin yung panahon na kung saan si Jesus po ay papasok po siya ng Jerusalem at lahat ng tao doon ay very excited sa kanyang pagdating. Lahat po sila ay naghihiyawan, lahat po sila may hawak na palaspas at sila po ay nagsisigawan, "Ayan na ang Mesaya, ayan ang tagapagligtas." So lahat po sila ay excited, sinisigaw nila, "Purihin, purihin ang hari ng Israel." So inaasahan po kasi ng mga tao na yon na yung pagdating ni Jesus, ililigtas sila o palalayain sila under sa pamumuno po ng mga dayuhang Romano. So, pero pagkalipas lang po ng ilang panahon, yun na po yung nangyari, si Jesus po ay napako na sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang lahat ng nananalig sa Kanya. So alam niyo po, karamihan doon sa mga sumalubong kay Jesus, hindi po mga tunay na tagasunod ni Kristo. Yung mga naghihintay po nung himalang gagawin lang talaga ni Jesus. So excited lang sila sa makukuha nila, excited lang sila sa gagawin sa kanila ni Jesus, but hindi talaga sila totoong mga disipulo o tagasunod ng ating Panginoon. Alam niyo po, ganyan din po ang maraming tao ngayon. Marami po ngayon ang mga relihiyoso na tao, ngunit hindi naman tunay na nananampalataya. So sinasabi po ng ilan, sila ay Kristiyano, pero malayong-malayo sa kanilang mga gawa, yung pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi nila, "I am a Christian," no, kilala nila ang Diyos, pero kung titingnan naman natin ang kanilang buhay, ay napakalayo talaga sa totoong disipulo ng ating Panginoon. Maaring nagpupuri sila, maaring kumakanta sila ng mga papuri na kanta, maaring, sabi nga, sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, pwede rin na sila ay gumagawa ng mabuti sa kanilang kapwa, pero sabi nga, parehas ng kapahamakan ang pwede nilang maranasan, katulad po ng mga tao na hindi naman tunay na sumasampalataya o tunay na kumikilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So napakarami po niyan ngayon. Mga tao claiming they are Christians, pero pag tinignan naman ang buhay, sobrang malayo po talaga sa sinasabi ng Panginoon. So bilang tugon sa ganitong kalagayan ng marami mga tao sa palibot po natin ngayon, papakinggan po natin yung sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na matapos po siyang magpagaling at mangaral sa napakaraming tao, sabi niya po dyan, sa binasa natin kanina, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." So kung titingin po tayo, lilinga po tayo sa ating paligid, ang daming kailangan ng Panginoon. Ang daming nangangailangan na marinig ang salita ng kaligtasan. No po? Kaya sa mga talatang ito, makikita po natin ngayon kung ano yung tinutukoy ni Jesus dito na harvest field. Makikita po natin ngayong hapong ito, sino ba yung mga laborers? Makikita natin ngayong hapong ito, sino yung Lord of the harvest at kung ano po yung nais ng Diyos para sa mga taga-mighty one. Yes, no? Kasama po tayo. Hindi lang to para sa sinabi niya sa mga disciples niya noon, pero kasama ka po. Sabi mo nga sa katabi mo, kasali ka dito. Amen? Ano kaya yung sinasabi ng Diyos sa mga taga-mighty one na paano tayo magiging kabahagi sa kanyang malaking plano at kung paanong ang bawat isa sa atin ay magiging kabahagi nito. Napakaganda sa Awit chapter 112 verse 1 to 3. So tingnan po natin, sabi niya ganon, "Purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang.
at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Grabe, ang ganda po ng plano ng Panginoon. At kasama po tayo sa magandang ginagawa at gagawin ng ating Diyos. Kaya tingnan natin mabuti. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon dito? Meron daw harvest field. No, meron daw mga taniman at meron pong mga aanihin. Sabi sa verse 37, Jesus said, "The harvest is plentiful." So ano pong tinutukoy niya ditong aanihin? Kabilang sa kanila yung napakaraming tao na nakita ni Jesus sa kanyang kinahabagan. So, sino ba yon? No? Sabi nga diyan, habang si Jesus naglalakad sa bayan, nakita niya doon yung mga tao, no, sa bayan, naglalakad, nagtitinda, bumibili, namamalengke, pumapasok, kung ano-anong kanilang mga ginagawa. Habang si Jesus lumilibot siya sa buong bayan, nakikita niya yung iba't ibang uri ng mga tao. Sila po yung mga taong nakatira sa nayon. Sila po yung mga tao na pumupunta sa sinagoga at nakikinig ng mga aral. Sila po yung mga tinuturuan ni Jesus tungkol sa kanyang mga salita. At sila po yung mga tao na pwedeng dumaranas ng iba't ibang kahirapan o iba't ibang mga problema. Sila po yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Sabi nga, they are the harvest field. So lahat ng tao na nakikita ni Jesus habang siya ay naglalakad, yan po yung mga harvest field. So tingnan natin paano ba sinilarawan ni Jesus yung mga taong ito habang siya ay naglalakad. Na-try nyo na po ba yun? Na kahit nakasakay lang kayo sa jeep, tapos nakatingin kayo sa bintana, habang tinitingnan nyo yung mga tao na nasa labas o dinadaanan ng sasakyan, naisip nyo, sino kaya dito ang Christian na? Na-experience nyo na ba yun? Sino kaya dito, halimbawa, pumunta ka sa hotel, nakaupo ka lang sa lobby. Sino kaya rito ang meron ng Panginoon at sariling tagapagligtas? Sino kaya rito, di man, na-experience mo, nasa airport ka, di ba, ang tao, labas-pasok, lakad dito, lakad doon. Tinitingnan mo yung mga nasa bangko, kahit nasa bangko pa lang. Kasi siguro hindi pa tayo nakapasok ng airport. Sa bangko, di ba, ang dami ring come and go ng mga tao. Isip ba natin, ano kayang klaseng mga tao to? So si Jesus parang ganon. Habang siya ay nasa bayan, nasa isang city, pinagmamasdan niyang mabuti ang lahat ng mga tao. At dinescribe niya ang mga taong ito na harassed and helpless. Sabihin nga po natin, harassed. Sabihin natin, helpless. Yan. So, pagsasalitain ko po kayo para hindi kayo makakatulog, no? So, pag sinabi po natin yung harass, ginamit po dito na salita ay yung parang binalatan. Okay? Para siyang napakasakit na karanasan. At kumbaga makikita po natin dito sa salitang to na harass, yung sinugatan, tinalupan, binugbog, di ba, pinagod, nanlulupaypay. So yan po yung description. Ganyan po, dinescribe, isinilarawan ni Jesus yung mga tao na nakikita niya sa syudad. At ano pa po yung ginawa niya? Yung dinescribe niya, sabi niya, they are helpless. Na galing naman po sa salitang, kumbaga, pag sinabing helpless, nakabulagta. Kuya Jonas, naranasan mo na ba na parang nakabulagta ka sa daan? O, hindi niya aminin. Ate Pian, naranasan niya na ba yon? Yung parang halimbawa, dati naman yon, hindi naman ngayon. Di ba? Yung parang lasing na lasing ka, tapos hindi ka na makatayo sa sobrang pagkalasing mo, nakabalagta ka na. Or di man, merong isang tao na sinaksak sa tagiliran na talagang hindi niya na kayang itayo ang kanyang sarili dahil meron siyang malaking sugat sa kanyang katawan. So, ganun po dinescribe ni Jesus yung mga tao sa palibot. They were harassed, they were helpless. At kung titingnan po natin, ganun din po tayo dati. Hello? Ganon din po tayo dati. Bago natin ma-encounter si Jesus bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, lahat po tayo ay bugbog sarado sa problema. Sino po rito na bugbog sarado na sa problema? No? Sino po rito yung baon na? Di ba? Baon na baon ka na. Hirap na hirap ka. Sino na po rito yung parang binalatan na dahil lahat na ng tao na nilapitan mo, nireject ka.
No, para tayong harassed, para tayong helpless. Ganun po tayong lahat. And kahit ako po sa buhay ko, once in my life, na-experience ko po talaga yung being harassed and helpless. No, sabi ko nga sa inyo, kung sa probinsya ko rin naranasan yung pagtatanim ng pag-aani, sa probinsya ko rin po talaga na-experience nung ako po ay namolestya. Okay? So talagang helpless, yung wala kang magawa, ginagawan ka ng masama, pero bilang bata, hindi ka makalaban, wala kang magagawa, you are helpless. So lahat ng tao actually ay harassed and helpless. At dahil sa kondisyon na ito, Jesus saw them also as a sheep without a shepherd. So nakikita ni Jesus, ang mga tao, wala silang pastol. Kung saan-saan sila pumupunta, kung ano-ano ang kanilang ginagawa. So parang sabi nga, yung mga Hudyo at yung mga Hentil, sila po ay mga nawawalang tupa na kailangang hanapin ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. Kaya lang po ang nangyari nung time nila, nasa halip na yung mga religious leaders, ang dapat na nag-aalaga sa kanila, ay siya pang nagiging dahilan ng pagkapahamak nila. So parang pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon, kung tayo po ay nakakilala na kay Lord, sana wag po tayo yung maging daan para ma-stumble o para mahadlangan yung paglapit ng maraming tao sa paanan ng ating Panginoon. So yung mga tao po kasing ito na nasa palibot po natin, ito po ay nangangailangan ng isang pastol na mag-aalaga at magbibigay sa kanila ng proteksyon. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So kung ganito po ang tingin ni Jesus sa mga tao, kailangan ganun din daw po ang maging tingin natin sa kanila. So kanina pong umaga, naalala ko kasi si Jan nung nakasama ko po siya sa prayer meeting nung Friday. Tinanong ko po siya kung ano ang kanyang prayer request. At ang sabi niya, dahil nga nasa curriculum sila ng napakahirap na curriculum, yung matatag curriculum ba yun? Sabi niya, pag-pray niyo po ako kasi napakahirap po ng pag-aaral namin ngayon. Tapos, habang kinakamusta namin siya ni Ate Ella, o kamusta ka? Ay, naikwento niya po, meron nga po akong isang classmate, sabi niya gano'n, araw-araw po siya nagsasend ng verse sa aming GC. Kaya lang, alam niyo po, sabi niya sa amin, hindi niya po isinasabuhay yung araw-araw na pagsasend niya ng verse sa aming GC. Nagulat kami ni Ate Ella, bakit mo naman nasabi yan? Kasi makulit po siyang bata, sabi niya, at saka po nagmumura siya. Tapos habang nakikinig pa po kami nung kwento niya, sabi niya gano'n, kaya nga po tinanong ko po siya kung saan siya nakatira, kasi gusto ko po siyang yayain sa church. Wow! Amen? Sabi ko, nabuhayan po yung loob ko kasi sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, kasi alam mo, Kuya Jan, pinananahanan ka na ng banal na spirito. Kasi binuksan na ni Lord yung mata mo, kasi nakikita mo na kung ano yung nakikita ni Jesus. Amen po ba? Kasi kung tayo po, sarado pa ang ating mga mata, kung tayo nasa school, mag-aaral lang tayo. Kung makukulit yung classmate natin, mangungulit lang din tayo. Pero siya, nagkaroon siya ng compassion dun sa kanyang classmate na nagbibigay nga ng verse araw-araw, pero nagmumura naman sa klase nila. Sabi niya, gusto ko po siyang yayain dito sa church at ipakilala si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen po ba? So, ganun po tayo. Parang si Jesus, no? Magkakaroon na tayo ng awa sa mga tao na nakapalibot sa atin. Dati wala tayong pakialam sa kanila. Ganun po, basta tayo okay na, bahala na sila sa buhay nila. Pero kapag nararamdaman mo na parang hindi ka makatulog, naku, kailangan ko talaga ma-sharean to ng Word of God. No, yung nararamdaman mo na, naku, kailangan ko talaga siyang makausap tungkol sa salita ng Panginoon. Kapatid, nasa iyo ang banal na spirito at binuksan na talaga ni Lord ang mga mata mo. Kasi nakikita mo na yung nakikita ni Jesus at yung tibok ng puso mo, dati puro crush lang, no? Yan, no? Ngayon yung magiging heartbeat mo na ay yung kaluluwa, yung tao na gusto mo maabot sa paanan ng ating Panginoon. So, sabi nga, napakarami, sabi ni Jesus, napakarami, hindi lamang ang mga tao, kundi ang mga aanihin. No, napakarami po talagang dapat anihin.
Ang tingin niya sa mga taong kailangang dalhin sa kawan ng Diyos. Na every time na namamasada ka, no, hindi lang hinahanap mo pasahero, kundi hinahanap mo na, sino kaya rito ang shasharan ko ng cross talk? Sino kaya rito ang shasharan ko ng 4SL? No, dati hinahanap natin yung mga prospect natin, kung sino ibebentahan natin. Ngayon, hinahanap na rin natin, sino kaya ang shasharan ko ng Word of God. So sabing ganon, ganun na ang tingin ni Jesus, di ba? Dapat ganun din po ang maging tingin natin. Sabi ng John 10:16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito, kailangan ko rin silang dalhin dito. So meron na talaga tayong prayer, umaga pa lang, Lord, Holy Spirit, gabayan niyo po ako. Dalhin mo po ako sa tao na sharean ko ng Word of God. Ganun na po yung lasa, yung passion natin, ganun na po tayo mag-isip. No? Sabi nga kung sa taniman, kasi kanina tinanong ko po yung mga pang-umaga. Di ba, dumarating po yan. Si Ate Evelyn. Ate Evelyn, nagtatanim po kayo dati? Yan. Dumadating po, di ba, may panahon ng pagtatanim, tama po? Tapos may panahon ng pag-aani, pero may panahon din po ng tagtuyot. Tama? Na walang maani, walang makuha. Kumbaga sa mga bukirin po, minsan walang maani. Dumadating po yung point na yan. Pero alam niyo po ba, sa panahon po natin sa iglesia, sa church po, hindi po mawawala ang anihin. Lagi pong merong i-harvest. Lagi pong may mga tao na masasharean ng Word of God. Hindi po tayo mauubusan. Hanggat hindi pa po dumadating si Jesus, palagi pong may aanihin. So, hanggang ngayon, napakarami pa po niyan. Mula po sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga klase o katrabaho man, no, mga dating aktibo, tapos nawala na sila. Ngayon, di ba, hindi na po natin sila nakakasama, pwede pa po natin silang balikan at anihin at sharean ng kabutihan ng ating Panginoon. So, yan po yung harvest field. Napakarami po yan. Sabihin nga po natin yung salitang napakarami. Kasi pag tinanong kayo, sino bang pwede nyong hayuan ngayon? Wala po ako maisip eh. Hindi po totoo yan. Dahil ang aanihin, ang masyashare ng Word of God, sabihin nga po natin, napakarami. Yan. Okay, number 2. Ano po yung number 2 na sinasabi po rito ni Jesus? The harvest laborers. So, kailangan daw po ng mga tagapag-ani. Kailangan daw po ng mag-aani. So, alam niyo po ba kung ilan na ang populasyon ng mundo? Sino po nakakaalam? World population ngayon, current, ay nasa 8.2 billion na po tayo. So, napakarami na pong tao. At ang tao po sa Pasong Putik o sa Quezon City ay nasa 3.2 million. Quezon City pa lang po, 3.2 million. Sa Pasong Putik, wala pong current na survey, but 2020 lang po yung nakuha ko, nasa 39,896. Pero sa araw-araw, maraming pinapanganak. Baka nasa 45 to 50 na. O ganon, 1,000. Yung tao dito sa Pasong Putik. So, the harvest is plentiful. Napakarami po. Kahit sa mga classmate na lang natin di po ba? Kung ilan kayo sa loob ng classroom, kung 40 kayo, ikaw lang ang Christian, ang daming dapat ma-sharean ng Word of God. So kaya sa panahon po, mula sa panahon ni Kristo hanggang ngayon, marami pa po talagang aanihin, pero kakaunti lang po ang manggagawa. Kaya ang prayer po talaga natin, madagdagan pa at dumami pa ang manggagawa ng ating Panginoon. Kaya titingnan natin, sino-sino ba yung mga manggagawang binabanggit dito ni Jesus? So sa talatang ito po, yung kausap niya po dito ay yung 12 disciples. Tapos kasama po dito yung 72 disciples na sinend out ni Jesus ng tagdadalawa. At ito po yung tagubili ni Kristo sa Matthew 28:19. Make disciples of all nations. So, hindi lang para sa iilan, kundi sa lahat ng tagasunod ni Kristo, ang utos niya, go and make disciples of all nations. So, ang pangunahing kahulugan po ng isang alagad ay tagasunod. Ayan. Pag sinabing disciple ni Jesus, tatanungin ko po kayo, sino po rito ang mga disciples na ni Jesus? Dami na. Praise God. So, sabi nga kapag ikaw ay disciple ni Jesus,
susundin mo ang itinuturo ni Jesus. So, tingnan natin dito. Kasi nag-iwan po siya ng isang magandang halimbawa kung papaano ba magiging manggagawa sa isang anihan. Paano ba yon? So si Jesus po, nagbigay siya ng halimbawa. Di ba sa verse 35, pinakita niya dyan, nung siya ay naglibot. Di ba? Naglibot si Jesus sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Talagang pinuntahan niya at inabot ang mga tao. So hindi lang po natin aantayin na meron tayong feeding program. Hindi lang po natin naantayin na meron tayong pamimigay ng school supplies. Hindi lang po natin naantayin na meron tayong concert, evangelistic concert. Hindi lang po natin naantayin na meron tayong anniversary. Kundi ang sabi po dito, pinupuntahan at inaabot ang mga tao. Hello? Amen? So, sabi nga, maaring ang iba po sa kanila, mga kasama na po natin sa bahay, kasama sa eskwelahan o sa trabaho. Talagang intentionally, sila po ay ating lalapitan at babahagingan ng mabuting balita ng kaligtasan. At ano pa po yung sabi ni Jesus? Yung binigay niya sa ating halimbawa, ipinapangaral ang katotohanan ng mabuting balita ni Jesus. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita ng kaharian. So kaninang umaga, sabi ko, Pastor Jim, nung pinataas ko ng kamay yung mga tao sa kongregasyon, sabi ko, sino na nakagamit ng 4SL? Taas nga po ulit ang kamay. Sabi ko, Pastor Jim, konti lang sila. Baka hindi mo tinanong kung sino nang gumagamit ng crosstalk. Ngayon po, susubukan kong tanongin sino na ang nakagamit na ng crosstalk? Ayun, konti pa rin. Sabi ko, ano pa bang pwede kong itanong para kung anong klaseng evangelism ang ating pong gagawin? Okay. Kasi kung wala naman tayong 4SL na booklet, kung wala rin tayong crosstalk na booklet, meron pa pong mga bracelet, o di man, kahit yung testimony na po natin, ito yung pinaka-epektibo para maibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Jesus po, ipinapangaral niya talaga ang salita ng Diyos. Sasabihin natin, kasi po ate, hindi naman ako marunong yan. So kahit binabasa lang po natin, sabi ko nga kaninang umaga, hindi natin kailangan maging magaling para i-share ang Word of God. Kahit basahin lang po natin, sundan lang po natin, powerful na po yun dahil ang salita ng Diyos ay powerful. No, meron po yung authority, meron po yung power that can change yung buhay ng isang tao. Hindi kailangan na, hindi na natin kailangan maging kagaya ni Gary Valenciano, na kailangan pa natin mag-concert, tapos mag-share ng napakagaling. Hindi natin kailangan maging si Billy Graham, etc., etc. Yung 4SL o crosstalk, susundan lang po natin, babasahin lang po natin yun sa kaibigan natin, sa kasama natin sa bahay, meron na po yung malaking impact sa buhay nila. Kasi enough na po ang Word of God. So, napaka-importante po na nakikipagkaibigan tayo sa kanila. Sabi nga, pero hindi po sapat yon. Kailangan nilang marinig sa atin yung mga salita ni Kristo, ang ebanghelyo na nagpapahayag ng paghahari ng Diyos sa buhay ng sino mang magsisisi sa kasalanan at sa susunod. Nung naalala ko po, sabi ko nga sa inyo kanina, yung aking 4SL na booklet, halos punit-punit na yon, ini-scotch tape ko na lang yon. Pero yun at yun din ang ginagamit ko every time na meron akong tao na gustong sharean ng Word of God. Kasi sapat na yon sapat na po yung salita ng Diyos para mabago siya. At kaya lang naman natitigilan ng marami mga tao kapag masyado nating nire-regard o high regard sa ating mga sarili, ay, naku, baka mapahiya ako. Actually, mga kapatid, ang pag-share ng Word of God, it's not about you. Hello? Ang pag-share ng Word of God, it's not about us, it's all about God. It's all about Jesus. Hindi po tayo yung ibebenta natin sa kanila, kundi salita ng Diyos ang isa-share natin sa kanila. At hindi man sila tumanggap, pero na-share natin yung gospel, success na po yun. Sabi nga, tumanggap sila o hindi, mas maganda kung tumanggap sila sa Panginoon, pero kahit hindi sila tumanggap, hindi ka ni-reject, si Jesus po ang tinanggihan nila. Amen po ba?
Kaya kapag nagkaroon tayo ng on mission, family on mission, sabi ni Pastor, lahat tayo nasa sow season, lahat tayo magtatanim, lalabas tayo, mag-share tayo ng gospel, wala pong magtutulakan. Amen po ba? O ikaw na. Wala pong ganon kasi meron na po tayong booklet na gagamitin na kung saan binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi kung kaibigan nga natin sila, hindi enough yun. Kinakailangan nila ng Word of God. Kinakailangan nila yung buto, yung seed ng Word of God. Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing through the words of Christ. So, kinakailangan nilang marinig ang salita ng Panginoon para magkaroon sila ng pananampalataya dahil doon lang po nagkakaroon ng pananampalataya kapag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Kasi pansinin nyo, meron kayong mga kaibigan na dinala sa church pero nawala. Kasi dinala lang natin sila for the sake of friendship, for the sake of tropa, for the sake ng barkadahan. Pero na-share ba talaga natin sa kanila ang Word of God? Nataniman ba talaga sila ng Word of God? Hindi, mahihirapan po talaga tayong dalhin sila ng husto kung hindi naman natin sila binabahaginan ng Word of God. Nakuha po ba natin? Amen po ba? Gising pa po ba kayo? Yan, sasagot po kayo para alam ko na nandiyan pa kayo. So ano pa pong halimbawa ang pinakita ni Jesus? Ipinakita ang habag at pag-ibig sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangangailangan ng tao. Si Jesus po pinapagaling ang bawat sakit, bawat karamdaman, nang sabi sa verse 35-36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. So nakikita ang paghahari ng Diyos, hindi lamang po sa pagpangangaral ng Ebanghelyo, hindi lang sa pamamagitan ng Kristiyanong pamumuhay, di po ba? Yung pag-ibig na natanggap nila mula sa Diyos, ito po yung magiging dahilan upang ang mga binahagingan natin ng Ebanghelyo ay maakit ng mensaheng kanilang naririnig. Ano pong ibig sabihin nito? So habang sinusharean po natin sila ng mabuting balita, dapat nararamdaman po nila yung care natin. Dapat nararamdaman po nila yung ating pagmamahal sa kanila. Dapat nararamdaman po natin yung pagmamalasakit natin sa kanila. Amen po ba? Hindi po tayo Kristiyano na ako, bahala na kayo dyan, basta ako, ligtas na. So, meron tayong malasakit. Meron tayong pag-ibig, nararamdaman ng mga tao sa palibot natin na nagmamahal tayo sa kanila. They need to see that we really care for them. Halimbawa, yung mga bata, di po ba, na binigyan natin ng mga notebook. So, hindi lang yung araw na yon. Talagang bibisitahin pa natin sila, ipa-follow up pa natin sila, at talagang kung kailangan, maramdaman mo, ay wala tong ulam ngayon. Pwede mo pang hatidan ng ulam. Ay wala tong pambaon ngayon. Pwede pa natin silang bigyan ng baon. So maramdaman sa atin na meron tayong pagmamalasakit sa kanila. Kasi si Jesus ganun eh. Naramdaman niya. They need to see that we really care for them. Dapat nararamdaman nila na may malasakit tayo sa ating mga kapwa. Amen po ba? Ayun nga po yung sinashare ko kay Ate Ella. Sabi ko sa kanya, Ate Ella, kamusta kayo sa mga kabataan? Sabi niya, okay naman po, nagpaplano po kami ng ganito, ganyan, ganito. Sabi ko sa kanya, na-share ko sa kanya nung prayer meeting, okay yung fellowship sa mga young people. Kaso sabi ko, pag too much yung fellowship, madedevelop dyan yung exclusivity. So nahalos si Ate Jade, halimbawa, tsaka si Ate Danica, hindi mo na mabubuwag yan. Kahit meron pang bagong dating dito, basta kami na. Diba? Kami lang dito, masaya na. So, too much fellowship. Maganda naman kako yung fellowship, tama naman po yun. Masaya, pero kinakailangan talaga na share talaga natin yung gospel sa mga bata para tututunan din nila kung paano mag-share talaga ng gospel. At yun pa, yung care. Sabi ng isang bata, sabi niya, alam niyo po, may nag-invite po sa amin sa isang church. Kaya lang, alam niyo po, hindi po naging maganda yung experience namin dun sa church na yon. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi pumunta po kami doon, hindi man lang kami binati, hindi man lang kami pinansin, na maghapon yung anniversary na inatinan. Umaga, tapos may hapon pa. Yung mga tao daw dun sa church, meron nag-invite sa kanila, kilala nila.
yun pinapansin sila. Pero yung among, dun sa mga church mates na doon, hindi man lang daw sila binati. So, sabi niya, ayoko nang bumalik sa church na yun. So, di ba, pag hindi mo naman naramdaman na you belong, babalik ka pa ba? Sabi ni Charmaine. Di po ba? Pero pag kayo, close na kayo ni Nicole, tapos merong bago dyan, hindi nyo man lang napansin, sa susunod, di na babalik yun. So nakuha nyo po ba yung ibig kong sabihin? Dapat yung mga inaabot nating mga bata, binibigyan ng school supplies, ilang taon na tayong umaabot sa ating community, nakikilala natin sila at naaabot natin sila. Nararamdaman nila yung pangangailangan nila na, ay, eto mga ate ko to, ay, mga kuya ko to. Okay? They need to see that we really care for them. Hindi lang dahil may program tayo, etc., etc. So, si Jesus po ay nahabag sa kanila. So, yung salitang ginamit dito, nagpapahayag ng isang malalim ng pagkahabag o sinasabi natin, deep compassion. Okay? Titingnan natin kung ano talaga yung kailangan nila tulad ng education, di po ba? Yung kalusugan, o ayon sa biyayang pinagkaloob ng Diyos, tutulungan po natin sila. Ayan. So, kakamustahin natin sila sa kanilang mga kalusugan. Example po, di ba, si Kuya Manu. Di ba, Pastor Jim, naalala mo yung testimony ni Manu? So, sa German daw po, sa Germany, wala daw pong pakialaman ng mga tao doon. Mind your own business. Ganun daw po pala sila. Kaya tuwang-tuwa sila sa atin dito sa Pilipinas dahil lahat tayo, di ba, binabati sila, ina-accommodate sila ng maayos, na ipakita talaga natin yung grabing hospitality. Kaya naman, di ba, si Tabea hindi makamove on, kaya iyak. Kasi sabi niya, bullied siya sa Germany. Talagang tinatry niya lang na mag-English sa Germany. Sinasabihan siya ng mga kaklase niya na, you're not good. Kaya, ganun daw siya. Samantalang dito, kahit konti lang yung English niya, tayo, tuwan-tuwa na tayo sa kanya. Di ba? Yung care natin, ipinaramdam natin sa kanya. Kaya na lang pala ganun yung iyak niya. Talagang, kasi in-interview po namin siya after nung gabi na yon, kung kamusta siya. So, damang-dama daw niya yung pagiging caring ng mga Pilipino. So, yun po. Ayan, balik tayo kay Manu. So, si Manu, meron siyang isang family friend na nakasama sa isang lunch o sa isang kainan sa bahay lang nila. Tapos, pinag-pray lang po niya yung food. No, Lord, thank you po for this food, bless this food, thank you Jesus for your provision, etc., etc. Alam niyo po ba, yung invited guest nila sa bahay nila, na-touch sa pamamagitan lang ng prayer for the food. No, grabe. So, kaya hindi natin alam minsan kung paano kumilos ang Panginoon. Basta't maramdaman lang ng mga kapwa natin na we care, na ginagamit tayong instrument ng Panginoon to touch their lives. Yan. So, kaya yung mga birthday party, pwede po natin gamitin yan, pang-evangelism. No? Sabi nga, mag-invite tayo ng mga non-believer. Sa halip na mag-inuman sa bahay, mag-share po tayo ng gospel sa lahat ng mga invited doon. At least narinig nila ang word of God. Halimbawa sa school, kapag nanghihingi po ng, sino, sabi ng teacher, sino gusto mag-pray? Taas agad ang kamay, Cesar. No? Sino gusto mag-pray? Taas agad ang kamay, Nicole. Tapos gamitin natin sa pananalangin natin ang word of God para matouch yung mga classmates natin. Sa trabaho, sa opisina, sa anumang grupo. Halimbawa, si Kuya Jonas, sa grupo ng mga Toda. Sabi, manalangin muna tayo bago tayo mag-inuman. Ay, joke lang. Manalangin muna tayo bago tayo pumasada. Mananalangin ka. Talagang tayuan mo. Panginoon, salamat po sa lahat kami rito ng mga tricycle driver. Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng pag-ibig. Binigay mo ang kanyang bugtong na anak. Sa prayer po natin, gamitin natin ang Word of God at kapag narinig nila yon, seed of faith yun na matatanim sa puso nila at yun ay babalik na magbubunga po yun. Amen po ba? Nakuha po ba natin? So sabi nga sa anumang gathering na pupuntahan po natin, huwag tayong mahiya na mag-share ng prayer, ng Word of God. Yan. Sabi nga ganon sa Mark 10:45, ngunit huwag nating kalimutan, ang pinakamalaking kailangan nila ay ang mailapit sa Diyos. Naparito si Jesus hindi upang magpagaling ng may sakit, kundi upang mamatay sa krus para sa katubusan ng kasalanan ng marami. So, naniniwala po ba kayo na lahat ng tao may problema? Sino naniniwala lahat ng tao may problema?
Sino naniniwala na lahat ng tao dumaranas ng financial problem? Yes. No? Mental problem. Emotional problem. Si Jasper, pinakamalaki. No, lahat tayo ay merong mga problem. Lahat ng tao actually, milyonaryo man yan, politiko man yan, ano man ang estado niyan sa buhay, mayaman man yan, o nasa ibang bansa man yan, meron lahat siyang problema, and the ultimate solution sa lahat ng problemang kinakaharap ng tao ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. No, kaya wag tayong mahihiya kapag merong pagkakataon to share the gospel, i-share po natin. Huwag tayong mahihiya. Gamitin natin ang every opportunity para makapanalangin at marinig nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi sabi nga, upang matipon yung mga aanihin, kailangan ng mga ani. Para makuha lahat ng mga anihin, kailangan ng mga laborers. Amen po? Yung mga disipulong aabot kung nasaan ang mga tao, ipapangaral ang ebanghelyo ni Kristo. So, kailangan po tayo dyan. Sabi nga, paano daw po natin gagawin yon? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, mayayaya nila natin yung mga ka-office mate natin dito sa church, tama po ba? Hindi rin naman lahat ng classmate mo, Ate Janea, may invite mo dito, pati teacher mo, tama? So, paano natin magagawa yun? Sabi ganon, ipakita daw natin sa kanila ang pag-ibig ni Kristo sa mga praktikal na bagay. Okay? Ano ba yung mga praktikal na bagay? Kung estudyante ka, ano ba yung tamang estudyante? Kung ikaw ay negosyante, paano mo may papakita yung mga practical na bagay na nakikita sa'yo si Jesus? Paano maaninag sa'yo kung ikaw ay call center agent, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay salesman, di ba? Kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay tatay, paano natin may papakita o may papakilala si Jesus sa practical na pamamaraan na Jesus shines, no? Talagang sa buhay po natin. So makikita po yon sa mga practical ways. Sa Christian living, madami ang na-encourage at sumasampalataya kay Jesus kasi nakikita sa mga practical na pamumuhay po natin on how we live. No, talagang si Jesus, na hindi lang po tayo nalilimitahan sa apat na sulok ng bahay-sambahang ito na Lord, purihin ka, Lord, sambahin ka sa pamamagitan ng mga ganitong bagay, kundi sa mga practical ways. Ay, Kristiyano tong tao na to. Ay, ganito siya. Ay, Kristiyano talaga siya. Sa mga transactions, sa mga negotiations, sa mga actuations, sa mga salita niya, sa lahat ng ginagawa niya. Ay, Christian talaga tong tao na to. Di po ba? So, kaya maakay natin sila kapag kapanipaniwala sa ating mga gawa. So, madali nilang paniniwalaan na si Jesus ang nagbabago ng buhay kasi meron pong pinagbago sa buhay natin. Amen po ba? Amen? Ayan. So, alam niyo po, napakadami pa pong tatrabahuhin. Magtutulungan po tayo hanggat maipakilala natin sa kanilang lahat ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi kakaunti lang po yung talagang mga taong manggagawa. So magtutulong-tulong po tayo upang sanayin ang bawat isa dito sa church na magkaroon ng puso ng kagaya po ni Jesus. Diba? So kaya yun po, kailangan ng mga laborers. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka doon. Amen? Kahit po yung mga nasa Zoom, nasaan man po kayong parte ng mundo, kabahagi at kasama po kayo in preaching the gospel to all nations, in discipling all people, no, every tribes, lahat ng lahi, kasali po kayo sa panawagang ito ng Panginoon. So laborers, tayo po ay co-laborers of Christ. Number 3, the Lord of the harvest. Sabi po dyan, Jesus said, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So bago po natin tingnan kung ano itong nais ni Jesus na gawin natin bilang tugon sa kalagayan ng mga aanihin at ng mga ani, tingnan po natin kung sino ang Lord of the harvest. Ano ang kinalaman nito sa gawain po ng evangelism. So, ang ibig sabihin po nito, ang implication po nito, pag sinabing Lord of the harvest, okay, it implies ownership. Ibig sabihin, ang Diyos ang may-ari ng harvest field. Sa Kanya lahat ng buhay ng tao. Okay, Siya ang nagmamay-ari at Siya ang namamahala sa lahat ng buhay sa buong mundo in His harvest. So, Siya ang may-ari niyan.
Pangalawa, being the Lord of harvest, it implies authority. So God is the Lord who has authority over the harvest. Siya po yung may kapangyarihan, kaya nga sinasabi natin ng paulit-ulit, kapag sinabi ng Panginoon, go and make disciples, dapat ang maging sagot po natin, yes Lord. No? Pag sinabi ng Panginoon, Sister Pia, hayuan mo yan. Dapat ang sagot natin kay Lord, yes Lord. No, wag po tayong matitigilan kasi wala tayo talagang kapangyarihan. Kahit nag-aral pa tayo ng lahat ng pinag-aralan, pinakamataas na pinag-aralan sa ibabaw ng mundo, without the power of Christ, without the power of the Holy Spirit, we cannot do, sabi nga, yung mga bagay na to. Wala talaga tayong magagawa. Pero kapag alam natin that He is the God of, the Lord of the harvest, na siya yung may-ari nito, siya yung may kapangyarihan dito, talagang wala tayong gagawin kundi ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. At bago sabihin ni Jesus yung Great Commission na go and make disciples of all nations, sabi niyang ganon, no, Kuya Andre, all authority has given unto you. So binigyan ka niya ng kapangyarihan, okay, para to disciple lahat ng mga kabataan na kakilala mo. Na kapag meron kang authority, di ba? Ibang klase yun eh. Yung mga pulis, di po ba, sa mga kasamahan po natin na nandiyan sa Zoom, di ba meron po kayong tinatawag na tsapa? Di ba kapag meron po kayong aarestuhin o meron kayong isang malaking sasakyan na gustong pahintuin, ipinapakita nyo lang po yung mga tsapa nyo at wala silang magagawa kundi sumunod, huminto. Dahil meron kayong government-issued na tsapa o authority o power to stop yung mga tao sa palibot po ninyo. So, ganun din po sa atin bilang mga Christians. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. I have given you the power and authority. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Kasi ang boss natin, ang master natin, ang Diyos natin, siya yung sovereign God na may control sa lahat ng bagay. Yan po yung sumunod na implications na Lord of the harvest. God is the Lord whose plan will be accomplished in His harvest. Walang makakapigil sa anumang nais ng Diyos. Tandaan po natin yan. Ang gusto ng Panginoon, ang pamilya natin ay maborn again, ang pamilya natin ay makakilala sa Panginoon, wala pong makakahadlang dyan. Si Jesus ay nagsimula sa pagsugo ng 12 hanggang 72, hanggang 400 na sinabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So hanggang ngayon po, na bilyong-bilyon na po ang mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos at kasama na tayo doon sa sinugo ng Panginoon na maghasik o mag-share ng Word of God. Diba? Sabi ng Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom shall be proclaimed as a testimony to all nations. Pag sinabi pong all nations, ay yung every tribe. No, lahat ng mga tribo, lahat ng mga lahi, sila po ay maabot ng salita ng Panginoon. And then, the end will come. So, saka po magkakaroon ng katapusan. Saka po magkakaroon ng end of the world kapag naibahagi na ang mabuting balita sa pinakakasulok-sulukang tribo o mga tao, grupo ng mga tao sa buong mundo. Di ba? At alam niyo po kung anong mangyayari kapag lahat na po ng mga tribo, lahat na ng mga people groups ay na-share na ng Word of God. Sabi ng Revelations chapter 7 verse 9 to 10, pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, ang kaligtasan ay nagmumula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. So kapag lahat na po ay nabahagingan na ng Word of God, darating po sa final, sa end, no, ng lahat ng ito, lahat ng mga tumanggap kay Kristo talagang magagalak po. Lahat ng kabahagi sa anihan ay talagang magsisisigaw, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos, purihin ang tagapagligtas, purihin si Jesus. At napakasarap po nun. Amen po ba? Kaya nga sabing ganun, lahat po tayo ay bahagi sa pag-aani na ito. Hindi lamang po yung kapag halimbawa nag-aanihan na ay nakukuha na sila ng mga prutas, ng mga gulay, tapos tayo po nakatayo lang. Lahat ng mga kasama sa anihan, talagang sila po ay nagdidiwang dahil sila ay kasama sa pagtatanim at sa pag-aani. Amen po ba? Napakahirap po na tayo ay nakatayo lang.
Labang ang iba ay talagang pawis na pawis, hirap na hirap sa pagbubungkal, sa pagtatanim, tapos sa anihan, napakasarap po na tayo ay hindi nakatingin lang, kundi kabahagi po tayo sa great harvest sa end times. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sino pong gustong kasama po dito? Sino pong gustong umani? Yes, amen. So gusto po talaga natin na kasama tayo sa anihan, na hindi lang tayo tumunganga, na hindi lang tayo nakatingin, hindi lang tayo nanonood, meron po tayong ginagawa. Kasi ibang klaseng kagalakan po kapag kabahagi tayo sa mga pagtatanim at sa pag-aani ng sa ubasan ng ating Panginoon. So wag po sana tayong malibang, wag po sana tayong maligaw, wag po sana tayong ma-misfocus sa God's assignment na ibinigay sa atin pong balikat. So magkakaroon po tayo ng family on mission upang tumugon po sa pagtawag ng Diyos sa atin. Sama-sama po tayong gagawa para sa harvest na ito. Amen? So ano ba yung family on mission? Ito po yung strategy na gagawin po natin upang ang mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay maabot natin at madala natin sa paanan ng Panginoon upang sumamba sa Kanya. So, nasa gobyerno man, nasa anumang larangan, departamento, private man, no, kung ano-ano mga grupo ng mga tao, lahat yan, sila po ay ating aabutin para sila po ay makakilala sa ating Panginoong Yesus. At kapag nakita po natin yung great transformation dito po sa ating bayan, no, magmumula po sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating community, and up to the government, up to sa buong Pilipinas, and even sa pinakamalayong bansa, no po, at matransform, magkaroon talaga ng tunay na pagbabago. Sabi nga, hindi po pera, hindi economic status, hindi anumang achievements ang makakapagbago, makakapagsolusyon sa nabubulok ng mundong sanlibutan ito. The ultimate solution is only Jesus. At kasama po tayo na magkakapit kamay para gawin ang lahat ng yan. So magkakaroon po tayo ng season, and every season will be divided into plow, sow, grow, and reap. So ano pong ibig sabihin nito? So sa mga season na to, meron po tayong tinatawag na flow, yung pagbubungkal na kung saan paghahanda natin sa pamamagitan ng pananalangin, sa mga aanihin po, at sa mga manggagawang ipapadala ng Diyos. Doon po tayo magkakaroon ng prayer and fasting. Yung mga kasama po natin sa tagumpay. At nananawagan po pala kami sa bawat isa sa atin na sumali po kayo sa pagbubungkal. Sumama po kayo sa prayer meeting every Friday. Dito po natin iluluha sa Panginoon yung pagbabago, yung transformation para sa bayang ito. And then susundan po natin ito ng so. Okay, lahat ng mga estudyante, sasabihin natin, princess, sakupin ninyo ang buong Maligaya High School. Diba, lahat kayo na nandoon. Mamigay kayo ng mga tracts doon. Ang dami doon ng mga taga Maligaya. Sabihin natin dito sila Jan, sila Joshua, taga Lagro. Kayo, mag-i-evangelize kayo sa buong Lagro. So, kung ano pa yung mga eskwelahan ng iba, Shelito, etc., palibot ng Maligaya, no, sabihin natin, yan ay ating tataniman ng salita ng Diyos. Si Kuya Jonas, pangunahan mo sa lahat ng mga tricycle drivers, no, na ma-sharean sila ng Word of God at saan mang larangan tayo naroroon. Sabihin natin yung buong teleperformance. Yun. Sabihin natin, Ate Janine, sakupin mo ang buong SM. SM ba yun? FT. Sakupin mo lahat doon. Sharean mo ng Word of God. Lahat ng mga lawyer, kakausapin ni Ate AG. Di po ba? Amen? So, may panahon ng so na kung saan lahat tayo is-send out para ma-share natin lahat ng pwede nating maabot ng salita ng ating Panginoon. And kapag sila ay na-share na, nakapag-establish na tayo sa kanila ng relationship, kinilala na nila, tinanggap na nila si Jesus, meron tayong grow na tinatawag kung saan yung bagong mananampalataya ay tuturuang lumago sa kanilang pagsunod kay Kristo. And we are also praying dyan po sa UK, no po, sa pangunguna po ni Pastor Jay. Ayan, si Pastor Jay. Magkaroon po kayo ng, darating ang time, magkakaroon po kayo ng isang community na kung saan pangungunahan niya sa pagsamba sa Panginoon. At kahit kung nasan man si Ate Bea, si Kuya June, sa lupalop man ng mundo, kayo po, bansa, pinadala ng Panginoon. I know and I do believe that hindi yan isang aksidente dahil dinala kayo ng Panginoon dyan para
share ng Word of God. So lahat po tayo, and time will come na we will reap a harvest. Talagang lahat sila ay magde-decide to follow Jesus, no turning back in their lives. Amen po ba? So isasagawa po natin ang Family on Mission sa paraang lahat tayo ay magkakaroon ng bahagi. Okay? Sa pagtuturo, sa pagsasanay, para magturo. Yung mga bata na nandyan, ang dami na po niyan. Siguro binigyan po ako ni Ate Janine ng listahan ng mga children natin. Nasa 100 na po silang lahat. Titingnan natin, ipa-follow up natin silang lahat at idadali natin sila sa Panginoon. Mag-organize tayo ng mga events, bibisitahin natin yung mga kananayan at kung meron pong mga bahay na ipapagamit para sa pag-aaral ng Word of God at sa iba't iba pang mga kaparaanan. No? Si Kuya Job, habang nandiyan sa kanyang tindahan, hindi ko alam kung mamimigay siya ng ice cream dyan at share niya ng Word of God. Diba? So, hindi po natin alam kung anong strategy and wisdom ang ibibigay sa atin ni Lord just to share the gospel, to share the good news. Amen po ba? So, when Family on Mission is taking place, no one will just be a watcher. Lahat po tayo kasali. Pakisabi nga ulit sa katabi mo, lahat tayo kasali. Amen? So, where do we need to start? Paano ba natin to sisimulan? Alam ko, excited na si Ate Belen kasi ipapamigay niya lahat ng pansit niya. Na-joke lang. No? Ay, ito, magluluto ka ng pansit kasi ganyan naman si Ate Belen. Paano natin? Magpakain tayo ng mga nanay tapos share natin ng Word of God. Paano ba natin sisimulan ng lahat ng ito? Kailangan po nating manalangin. So, dyan po natin sisimulan. Yung flow po, ito po yung pananalangin. Sabi nga, talagang we will pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. So, masidhing prayer, masidhing panalangin na hindi lamang tayo humihingi, kundi hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin nakukuha yung ating hinihingi. Katulad po ng isang bata na namamalimos sa jeep, di ba? Naka-encounter na kayo ng ganon, hingi ng barya. Hanggat hindi mo binibigyan ng barya, hindi ka tinatantanan, hindi ka tinitigilan. So ganon din po tayo mananalangin sa Panginoon, Lord, Lord, Lord. Hindi po kami titigil hanggat di mo sa amin binibigay ang maligaya. Lord, hindi po kami titigil hanggat di mo sa amin binibigay ang eskwelahan ng maligaya, ang lagro, ang silito. Hanggat di mo sa amin binibigay itong mga kapitbahay namin. So hindi po tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha yung hinihingi natin sa Panginoon. So ano pang hihingin natin kay Lord? Na magpadala siya ng maraming manggagawa na sa gagawin na to ng Panginoon, we need laborers na hindi niya ito, sabi nga, kapag itong panalangin natin, Lord, bigyan mo kami ng mga laborers. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos dahil lagi po siyang tumutugon. Whenever we ask God, whenever we pray to God, lagi po siyang tumutugon. At kapag ang prayer mo, Lord, magpadala ka naman ng gagamitin mo para maligtas si nanay. Lord, gumamit ka naman ng tao para ma-sharean tong aking opisina. Alam niyo po, laging may answer na si Lord. At ikaw na yon ang sagot ng Panginoon sa kahilingan mo na yan. Kaya yung sinabi niya dyan, di ba, sa huling bahagi na binasa natin kanina, sa Mark 9, verse 38 o 37 o 33, no, sabi doon, send out. Yung salita pong send out, ginagamit po yan madalas kapag po nagpapalaya si Jesus ng mga demonyo. But hindi naman po sinabi dito ni Jesus na sapilitan hindi naman niya sinasabing pwersahan ni Jesus yung mga Kristiyano na gawin ang mga bagay na to. Pero sinasabi niya rito, yung send out with authority na kailangan sa buhay ng mga mananampalataya, gising-gising na po tayo. Gisingin nga natin yung katabi natin, baka natutulog na po. No? Gisingin po natin yung bawat isa. Kasi sabi ganun, marami na po mga mananampalataya ngayon ang sobra na pong komportable sa kanilang mga buhay. Na Lord, okay na to. Nagsimba naman ako ng hapon. Lord, okay naman na to. Nagsimba naman ako ng umaga. Okay na to, Lord. Tumutugtog naman ako sa church. I've experienced din yan, mga kapatid, sa mga kabataan. Nung nasa ministry ako ng worship, nung bata-bata pa po ako, akala ko okay na yon. Kasi tumutugtog naman ako ng gitara. Minsan tumutugtog ako ng drums. Minsan nagki-keyboard ako. Akala ko okay na po yun. But sabi ng Panginoon, hindi lang tayo dapat matenga sa loob ng church. Hindi lang yun dapat nating pagbutihan. Kailangan tayong i-send out. We need to preach the Word of God sa mga tao
na nakakasalamuha po natin. So sinasabi po dito ni Jesus, tayo'y manalangin para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay at tayo mismo, no, ikaw mismo ang gagamitin ni Lord para ma-sharean sila ng mabuting balita ng kaligtasan. At kapag ginawa natin yon, nagiging bukas na tayo sa sagot talaga ng Panginoon, then laborers will come. No, kasi madami nang nananalangin for laborers. Marami nang nananalangin, Lord, magpadala ka ng marami manggagawa. So lahat ng nananalangin na magpadala ng manggagawa, ikaw na mismo yung sagot ng Panginoon sa mga panalangin ito. Amen. So bilang pangwakas po, no, sa ganitong harvest time, sa ganito pong anihan, sa ganito pong pagtatanim, sa ganito pong paghahayo, sa ganito pong paglabas, no, hindi natin kakayanin ito sa sarili po nating lakas. We need a heart like Christ. So kaya patuloy tayo nagpe-pray, Lord, gawin mo po kaming katulad mo, Panginoong Yesus. Gawin mo po yung puso namin na kaparehas kung ano ang kalooban mo, na sa pagsasagawa po namin ito, Panginoon, tanging layunin mo sa mundong ito ang masunod. Nawa po yung mundo, yung mga tao, yung mga kabataan na palayo sa kalooban mo, patungo sa kapahamakan, Lord God, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na maabot po sila. Kasi yun po talagang reality, mga kapatid. Once na isang tao ay mamatay nang walang pagkakilala, walang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon nila at sariling tagapagligtas, sa impyerno po talaga ang punta nila. Kahit mabait pa yan, kahit nag-aayuda pa yan, kahit namimigay pa yan ng pagkain, kahit bumabaha pa ang inuman, yung kumpare natin na mabait, kapag wala po yung pagtanggap kay Jesus as Lord and Savior, sa impyerno po talaga ang dating niyan. We need to have a heart like Christ. Amen? Sabi po ng John chapter 4, verse 34 to 35, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugos sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating na ang pag-aani, ngunit sinasabi ko sa inyo, masdanin nyo ang inyong paligid, inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. So, alam nyo po, di ba, sabi ko nga sa mga nagtatanim, Ate Belen, na-experience mo, o nakikita din natin sa TV, kapag sa Baguio, yung mga repolyo, natutuyo na lang, di ba, yung mga kamatis na sobrang nasasayang, nakikita natin bilyong-bilyong pera ng mga farmers o mga magbubukid o mga magsasaka ang naaaksaya. Di ba, lungkot na lungkot po ang ating mga puso. Ganon din po sa puso ng isang may puso ng kagaya ng kay Jesus, na yung kapitbahay mo, kakwentuhan mo lang sa tindahan, bukas, kinabukasan, nabalitaan mo, patay na pala siya. Hello? No, bakit ganon? Yung kaibigan ko, yung kakilala ko, 20 years old pa lang siya, pero namatay na. 40 years old pa lang yun, inatake na daw sa puso. Marami tayong mga kakilala. Alam niyo po yan. Kahit hindi na natin isa-isahin. Ngayon, ang buhay po ng tao ay napakabilis lang. Kaya kung tayo po ay masyado bang komportable sa buhay natin at sasabihin natin, ay sa susunod na lang, ay sa susunod na linggo na lang, ay sa Christmas party na lang, ay sa reunion na lang, ay sa birthday ko na lang. Kapag lagi po tayong ganon, no, para po yung mga pananim na dinaanan ng peste na sayang, bilyong-bilyong pera ang naaaksaya kapag nasisira ang mga gulay, ang mga pananim. Ganon din po sa buhay ng isang tao na napaka-espesyal sa harapan ng ating Panginoon. Bawat kaluluwa, bawat tao ay napakahalaga sa Diyos. Kapag kayan po ay namatay nang walang pagkakilala kay Jesus, grabe po talaga ang panghihinayang. Sobra yung kapighatian ng puso po natin. Lord, sayang, sana pala na-sharean ko na siya ng Word of God. So, sabi po dyan, nananalangin tayo na magpadala ang Diyos ng ulan. Minsan kasi natatakot pa tayong mag-share ng Word of God eh. Kasi feeling natin, naku, baka i-reject ako niyan. Laging ganun ang feeling natin. Pero mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan, ilagay sa puso at sa isip natin, it's not about you. It's all about Jesus. It's not about us, but it's all about God's love. Na magpapasalamat dyan pag nagkita kayo sa langit, bro, sis, thank you dahil sineran mo ako ng Word of God. Namatay siya.
nang nakakilala siya sa Panginoon. Sabi nga pong ganon, sa Luke chapter 9, verse 62, Jesus said, no procrastination, no backward looks. You can put God's kingdom off till tomorrow. Seize the day. So sinasabi po rito sa Luke chapter 9 verse 62, no procrastination. Mga mananampalataya, mga disciple ni Jesus, hello mga Christians, no procrastination, no backward look. Huwag na tayong matameme, huwag na tayong mahiya. Sabihin na natin yung dapat natin sabihin, ipakilala na natin kung sino si Kristo. Sabi nga yung kingdom ng Panginoon, huwag matigilan dahil sa atin, seize the day. Samantalahin daw natin ang bawat oras, bawat pagkakataon para maibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. It's not an accident na kaibigan mo yan. It's not an accident na kabarkada mo yan. It's not an accident na yan ay kasama mo sa bahay dahil ikaw ang gagamitin ng Diyos para makilala niya si Kristo. Hello? Amen po ba? Mga kapatid, gusto ba talaga nating maging kabahagi sa harvest? Are we ready? Gaano po natin ihahanda ang ating mga sarili? Paano natin iingatan ang ating mga pisikal na katawan? Paano natin ginagamit, inihahanda ang ating mga sarili para sa misyon? Sabi ko nga sa inyo, sa misyon dapat malakas din ang pisikal na katawan. Sa misyon, malakas din dapat ang ating spiritual na buhay. Paano natin inihahanda ang ating mga sarili? O meron tayong misyon, ay pastor, nilalagnat po ako. Meron tayong misyon, ay pastor, mahina po ang tuhod ko. Paano natin ginagamit yung buhay, yung lakas na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon?